napagparang gabi po sa ating lahat. At ang aking pong i-share ngayon dito po sa Genesis 23 verse 1 and 2. At sinasabi po sa talatang ito, nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kiriath Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Labis ang hinagpis ni Abraham ng pagkamatay ni Sarah. Ngayon, iniwan muna ni Abraham ang bangkay ng asawa niya at nagpakita siya sa Hetyo at sinabi sa kanila. Amen. Salamat sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Dito po natin makikita na sa nabuhay po si Sarah noon ng 127 years bago po siya namatay. Bilang asawa po na masakit po tanggapin para kay Abraham din po yung pagkawala po ng kanyang asawa, na kahit naman po kung sa ating buhay, kung atin pong isipin na mahirap po talaga na mawala ng mahal sa buhay, lalo po yung kasama ninyo mismo ang mawawala, masakit pong tanggapin. Pero sa pamamagitan po naman ng kung tayo po ay naniniwala, lalo po tayo naglilingkod sa Panginoon, na siguro naman po sa matatanggap natin, pero alam naman din po natin na mas maganda po ang kanyang patutunguhan. So kaya dito po natin makikita na sa pagkasaliksik po natin at pagpapabasa po ng mga na natin po sa Biblia, dito po natin nalaman na nung panahon po noon, nang haba po ng edad ng tao. Isipin niyo po si Sarah, 127 years po bago siya namatay. Kaya tayo mga kapatid, kung kailangan nating tanggapin kung may mga dumadating man sa atin na lalo sa ganyang sitwasyon. At sabi ko nga kanina, tayo narito sa paglilingkod sa Panginoon, wala tayong dapat ipagkalala, huwag tayong dapat natakot. Siyempre alam naman natin na ang ating patutunguhan, sa mas maganda po ang ating pong patutunguhan, eternal life po yon, sa piling po ng ating Panginoon Diyos. Amen. Gabi po, share ko po ngayon ay Genesis chapter 23 verse 3 and 4. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay at nagsalita sa mga anak ni Het na sinasabi, ako'y taga-ibang bayan at nakikipanayam sa inyo. Bigyan ninyo ko ng isang pag-aaring libingan sa gitna ninyo, upang aking ilibing ang aking patay na malingid sa aking paningin. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Genesis chapter 23 verses 5 to 6 na sinasabi, sumagot ang mga Heteo. 6, Ginoo, makinig ka muna sa amin. Kilala ka namin na isang tanyag na tao. Kaya maaari mong ilibing ang asawa mo kahit saan na pinakamabuting libingan dito sa amin. Walang sinuman sa amin ang magkakait sa iyo ng kanyang libingan para mailibing mo ang asawa mo. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. God bless you. Magandang araw, Redeemers Family. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 23 verses 1 to 6. Ito ang nakasaad. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa lungsod ng Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Pakiusap niya, ako isang dayuhan at nakikitira lamang sa inyong lupain. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng lupang mapagbilibingan ng aking asawa. Sumagot ang mga Heteo, kinikilala ka namin isang dakilang pinuno. Bumili ka ng lugar na gusto mo para paglibingan na iyong asawa. Ikalulugod namin na ibigay sa inyo ang bahagi ng inyong mapipili. Ayun lang po. Ang mensahe ko po sa
chapter 23 verses 1 to 6. Kaya ito lang ang binigay sa akin. Dito natin makikita ang kung anong tao si Abraham. Isipin nyo sa ilang dekada na tumira sa Kanaan at ginawa pa siya isang pinuno ng mga taga-Hiteo. Pero nagpaalam pa rin siya na bibili ng lupain sa mga Hiteo sa kanyang mga tauhan. Siguro para patas ba, walang inaapakan sa kabilin. Sa kabilin na isa siyang pinuno ang ilang dekada. Lagi silang nanalo sa mga digmaan. Siya ang pinuno sa Abraham. Pakumbaba pa rin siya at bibili ng lupa para libingan ng asawa niyang si Sarah. Ngunit dahil isa siyang dakilang pinuno, pinapili pa siya ng lupa ng mga Hiteo kung saan gusto niya. Sinabihan pa siya na ang matauhan niya na ikalulugod namin na ibigay sa inyo ang yung napipilang lupa. So ibig sabihin nito, dito natin makikita na mahal siya ng mga Hiteo, nirespeto siya. Kasi ilang dekada na siya ang pinuno niya, pero nagpakumbaba pa rin siya. Yung iba pa siguro pag pinuno na parang hari na eh. Si Abraham, dahil kumbaba siya, mabait na tao, nirespeto pa rin niya ang mga tauhan niya. Kasi hindi siya taga-Kanaan, taga-Haran siya. Di ba sinabi ni ang Panginoon na isanin mo ang Haran, pumunta ka sa lupa na iyan ko sa iyo, yun ang Kanaan. At doon namatay ang asawa nga niya, si Sarah. Ayan, 127 years old na si Sarah nang namatay. Dito makita na mahal siya ng mga Hiteo dahil sa kabaitan niya at sa pagiging pinuno niya. Na pantay-pantay ang trato niya, hindi siya magpataas. Kaya pagmamahal at respeto ang ibinalik ng mga Hiteo sa kanya. Dito natin makita ang taong mapakumbaba ba, mapagmahal sa respeto sa kapwa-tao, at ibabalik rin yun ng nirespeto mong tao, mahal mo siya at ibabalik niya sa iyo kung anong ginagawa mo. Yun ang nakikita ko lang dito sa chapter 23 verses 1 to 6. Yung pagmamahal, respeto, pakumbaba. Yun ang ginawa ni Abraham sa mga tauhan niya. Yun lang po at maraming salamat. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis chapter 23 verse 7 to 8. Bilang pasasalamat, yumuko si Abraham sa harapan ng mga tao at sinabi niya, kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo akong makiusap kay Ephron na anak ni Zohar. Yun lang po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay nasa Genesis chapter 23 verse 9 to 11. Nais kong saksihan ninyo ang pagpili ko sa yungib na nasa tabi ng kanyang lupain sa Macpela upang ito'y gawing libingan. Babayaran ko siya sa hustong halaga. Nagkataong si Ephron ay kasama ng nagkakatipong mga Heteo sa may pintuan ng lungsod. Kaya, sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat. Magandang gabi po sa inyo sa RCCI family. Ako po ay magsishare lang po ako ng Genesis chapter 23 verse 11 to 12. Hindi, Panginoon ko, dingin mo ako, ang parang ay ibinibigay ko sa iyo at ang yungib na naroroon ay ibinibigay ko sa iyo. Sa harap ng mga anak ng aking bayan ay ibinibigay ko sa iyo. Ilibing mo ang iyong patay. At si Abraham yumuyukod sa harapan ng bayang lupain. Amen. Good evening po sa ating lahat. Sishare ko lang po ngayon ang chapter 23 verse 7 hanggang 12. At sa akin pong mulay-mulay at pagsisiyasat sa aking pagkakakilala kay Abraham. Ito po ang aking maishishare sa inyo. Si Abraham po ay kilalang dakilang pinuno.
ganyan ang pagkakilala sa kanya ng mga tao sa Hitio. Nang mamatay si Sarah at hinahanapan niya nga ito ng lupa at lupa naman mapaglilibingan at gusto niya talagang bumili ng lupa, nandito yung respeto niya sa mga tao na bibilhin niya ang lupa kung saan nililibing ang asawa niya. Pero kung tutuusin, kahit kung ikaw may pambili, kahit hindi mo nakausapin ng mga tao, kaya mong bilhin, kaya mong makuha ang lupa. Pero naandun si Abraham at nasa kanya talaga ang espiritu ng ating Panginoon at talagang dakilang pinuno sa pagkakilala sa kanya ng mga Hitio. At hindi lang siya nakontento doon at kailangan niya talagang makausap pa si Sucor na nagmamayari ng lupa. At kaya naman talagang nandoon lang din ang tiwala ng mga tao kay Abraham dahil kilala nga siya sa dakilang pinuno. At binigay talaga ang lupa para sa paglilibingan ng asawa niya. Kung sa generation din natin ngayon, kung ikaw ay, kumbaga, si Abraham may kapangyarihan siya dahil kilala siyang dakilang pinuno. Pwede niyang bilhin na lang yun kung gugustuhin niya, pero nandun talaga yung pakikisama niya sa mga kapatid. Kaya naandun yung kailangan natin na kahit meron tayong kapangyarihan, mataas ang ating posisyon sa buhay, kailangan pa rin natin maging kapwa, makipagkapwa tao sa ating mga kaibigan, kapwa tao, lalo na kapag talagang ang buhay natin ay kasama natin laging si Hesus Kristo. Nandun pa rin talaga yung kailangan nating sumunod. At sa pagsunod natin, may mga tao din na makakita nun, kaya naandun ang respeto ng bawat isa po. Marami pong salamat. Sana po naintindihan nyo mabuti ang aking na-share. Marami pong salamat. Amen. Genesis chapter 23 verse 13 to 14. At sinabi niya kay Ephron na naririnig ng lahat, kung maaari pakinggan mo ako, bibilhin ko ang buong lupain. Tanggapin mo ang tamang kabayaran upang mailibing ko roon ang aking asawa. Sumagot si Ephron kay Abraham, 400 pirasong pilak po ang halaga ng lupa. Huwag na natin pag-usapan, basta't palibingan na ninyo. Genesis chapter 23 verse 15 to 16. Panginoon ko, dinggin mo ako. 10 putol na lupa na ang halagay 400 siklong pilak gaano sa akin at sa iyo. Ilibing mo nga ang iyong patay. At dininig ni Abraham si Ephron at tinimbang ni Abraham kay Ephron ang salaping sinasabi sa harap ng mga anak ni Het. 400 siklong pilak na karaniwang salapi ng mga halakal. Amen. Genesis chapter 23 verse 17. Kaya ang parang ni Hebron na nasa Makpela na nasa tapat ng Maren ang parang at ang biog na natong at ang lahat ng mangkulog kahoy na nasa parang na ngayon na ang nasa hangganan yaon sa palibot ang pilipay. Amen. Genesis chapter 23 verse 18. Kay Abraham na pag-aalis sa harap ng mag-anak ni Het
Sa harapan naglahat nagsisipasok sa pintuang daan ng kaniyang bayan. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 23 verse 19. Sabi po rito, "Then Abraham buried his wife Sarah there in Canaan in the cave of Macpelah near Mamre, also called Hebron." Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking share sa Genesis 23 verse 20. Ang lupa nga ang iyon at ang yungib na dating pag-aari ng mga Hiteo ay binili ni Abraham upang gawin niyang libingan. Amen po. Salamat po sa bawat isa. Mapagpalang gabi po lahat sa ating lahat. Ang akin pong share ngayon, ito po'y para kay Mrs. Si Mrs. pong may mag-i-exert po sana ngayon, kaso hindi po siya makapag-exert dahil masakit po yung kanyang ngipin. Nagpabunot po siya kanina. At dito nga po sa Genesis chapter 23 verse 13 to 20 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, kaya sinabi niya kay Ephron na narinig ng lahat, "Makinig kayo sa akin. Babayaran ko ang halaga ng bukirin. Tanggapin mo ang bayad ko para mailibing ko doon ang asawa ko." Sumagot si Ephron, "Ginoo, ang lupa ay nagkakahalaga ng 400 pirasong pilak, pero ano naman yon sa ating dalawa? Sige, ilibing mo ang asawa mo." Pumayag si Abraham sa halagang sinabi ni Ephron, kaya nagkilos siya ng 400 pirasong pilak ayon sa bigat na pinagbabasihan noon ng mga mangangalakal, at binayad niya ito kay Ephron sa harap ng mga Hityo. Kaya naging pag-aari ni Abraham ang mga bukid ni Ephron at sa Macpelah sa silangan ng Mamre, pati ang kuweba at ang mga punong kahoy sa paligid ng bukid. Saksi ang lahat ng Hityo na nagtipon doon sa pintuan ng lungsod. Inilibing agad ni Abraham si Sarah sa kuweba na nasa bukirin ng Macpelah, nasakop ng lupain ng Kanaan. Ang Macpelah ay malapit sa Mamre na siyang Hebron. Kaya't ang bukid ng mga pati ang mga kuweba na dating pagmamay-ari ng mga Hityo ay naging kay Abraham, at ginawa niya itong libingan. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa po ng kanyang salita. Amen.